sandali po ito, Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral, sa aming pag-ulan na si Ate at Inita, Panginoon. Tunay nga mo, Panginoon, na alam ko po na sa mga oras na ito, siya po ay kapiling na niyo, Panginoon. Sinalubog po sa Panginoon na libo-libong anghel papunta sa iyong harapan, Panginoon. Kaya narito po kami, sama-sama po kami nananalangin para sa kanya, Panginoon. Simula po sa umpisa hanggang sa pagliliting sa araw na bukas, Panginoon, samahan mo po kami, Panginoon. Kaya po sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, maaari na po tayo umupo. Kanina po natunghayan natin ang funeral service ng Alexandria. And ngayon naman po, tayo po bibigyan po natin ng panahon ang mga testimonya at saka po mga eulogy ng ating mga kapamilya tungkol sa ating pinakamamahal na magulang na si Kakanita. Ayan. So, ngayon po, ang huling gabi at nararapat lamang po na bigyan po natin ng magandang paghahatid ang ating Kakanita papunta sa may kapal. Ano po? So, ngayon po, ako po ay gumawa ng isang maikling overview po or maikling talangbuhay ng Kakanita gamit ang pangalan, letra ng kanyang pangalan. So, pakinggan po natin. Anita po. So, letter A. Anita ang pangalang binigay ng mag-asawang Guillermo at Primitiva. Panganay sa 5 magkakapatid. Isinilang noong Enero 25, 1946. Lumaking may taglay na ganda at masiyahing bata. N. Naging katuwang ng kanyang mga magulang. Sa responsibilidad at realidad ng buhay, namulat ng maaga. Nagsumikap at nakilala ang kanyang asawa, si Kakang Roland, siyang nagpaligaya. I. Inilaan ang buhay bilang ilaw sa pamilyang kanilang binuo. Nagmahal, nagsakripisyo sa 7 anak at kanyang mga apo. Lahat sa kanyang amo, sa pagmamahal, lumaki silang gusto. E. Ibay ng loob at pananampalataya ang naging sandigan sa mga dagok at lumbay. Hindi nagupo sa mga kalungkutan, naging malakas at lumaban sa buhay. At A. Asawa, ina, lola, kaka, kapatid, at anak. Sa kanyang buhay, ginampanan lahat. Sa aming pamilya, tunay na biyaya. 70 na taong pinahiram ng may likha. Ngayon sa kanyang huling sandali, ating alalahanin ng may ngiti, kanyang aral, alaala, at pagmamahal. Ating ihahatid sa buong may kapal ng pasasalamat na iuusan, kalakip ang ating mataimtim na dasal. Maglaan po tayo ng ilang sandali, alalahanin ang ating mga naging encounter with Kakanita. Yun pong mga masasayang alaala natin, simula tayo nung tayo bata, na tayo ay bilang pamangkin, bilang anak, bilang kapatid, hanggang sa kanyang mga huling sandali. Alalahanin po natin kung paano naging biyaya si Kakanita sa ating pamilya.
Sa loob po ng 79 na taon, tayo po ay binigyan ni Lord ng kasama sa pamamagitan ng ating magulang na si Kakang Nita. Sa ngayon po, tayo po ay makikinig sa mga naging alaala at naging experience ng mga bawat isa kasama ang Kakang Nita natin. Umpisahan po natin ang ating tribute sa mga pamilya, sa mga anak. Isa pong makabuluhang mensahe, alaala, magbasa, o kung ano man pong ating maaaring i-offer sa kakakita. Sila muna karon. Sila muna. Ako na sila. Ako na sila. Maya-maya na. Sauli na. Sauli na. Alalahanin po natin kung gaano naging kabuting ina si Kakang Nita sa atin. Nainayaan ko po ang isang miyembro ng pamilya na magsalita. Hi, good evening po. Happy journey for your walk to heaven with God. Kami po ay nagpupugay ngayong araw sa binigay ni Lord na buhay, gift, ikaw po iyon sa aming kapatid. We love you so much, Ina. Si Inay ayaw niya ng yung parang ganitong, kasi para sa kanya mag-aaral. Simple lang siya eh. Kaya lang, nung namatay ang tatay, eh dito namin siya nailaga. So para sa amin, para walang inggitan ang nanay at tatay namin, ito din ang nanay namin. No? Hindi na maiinggit. Dahil sila ay laging magkasama ni tatay. Si Inay po is the living symbol of strength and perseverance in our family. Siya ay malakas. Malakas ang pananampalataya kay Lord. At siya ay matiisin. Nung bata pa kami, maraming pagsubok sa buhay. Maraming kakulangan. Maraming pagkakataon na mag-question ka. Like for example, yung sa pag-aaral ko, pag-aaral ng aming mga magkakapatid, na mahinto kami. Pero inay namin lagi sinasabi na pag may pagkakataon, kahit nagtatrabaho ka na test, ay pipilitin mo makatapos ng pag-aaral. Kaya ako talaga mahilig talaga ako mag-aral. I love studies. Kaya kahit mo nagtatrabaho na ako, pihilit pa rin ako mag-aaral. Kasi inspiration ko ang aking mga magulang. Ang tatay ko lagi nag-push. O, Tess, mahirap lang tayo. Ang puhunan natin ay makapagtapos ka ng pag-aaral. Si Inay naman, kahit walang test, kahit walang baon, piso lang ang baon namin yung panahon na yun. Napakasipag namin mag-aral. Almusal lang kami sa bahay ng kanin, maglalakad kami ng malayo. Hindi kagaya ngayon, naka-tricycle, lahat ng bata. Hindi pwede pagpawisan.
hindi pwede mapagod. Lalakad kami ng malayo sa umaga, tapos babalik ulit kami sa tanghali ng malayo para kumain. Tapos lalakad ulit kami ng malayo para sa afternoon class. And then uuwi ulit kami sa hapon ng malayo para naman uuwi na ng bahay. Nalala ko, inay nung tinuruan niya ako maglabay. Kasama ko si Ate sa pagtuturo ng ina sa paglalaba. Mahirap ang tubig sa aming barangay namin, sa Tuwa. So, may malaki kaming tanggalan ni Ate Lina. Sunong-sunong namin sa ulo. Ate Lina, lahat may kulay. Sa akin, lahat puti. So, sinasabi ng ina, share kayo na, okay na ako maglalaba kasi malalaki na kayo. Tulungan niyo na ang pamilya. So, minsan, pag sa Ate Lina nagkukusot, dalawa kami maglalaba eh. Hindi ko gusto yung kusot ni Ate Lina. Kukunin ko yun, uulitin ko ulit yun. Kasi ang turo ng ina, kusutin mo maigi ang damit. Na hindi naman yung masisira ang damit at siya ay magiging malinis. Para may disiplina sa lahat ng bagay. Yung hindi ka gumagawa ng parang bara-bara lang. Naalala ko sa tatay nag-abroad. Pumunta siya ng Kuwait. Si Inay, siya yung tipo ng asawa na maghihintay lang ng sahod ng dinar ng tatay, tapos ipapalit at igagastusin ng pamalengke sa bahay. Hindi siya ganun. Ang ina, mahilig siyang kumuha ng mga tahiin, mga pang-export na mga guantes na nilalagyan ng mata, ilong, bibig. At dahil kumuha siya ng tahiin, for sure, kasama na naman ako doon. O kasama si Ate Lina doon. Kasi, kami yung matanda eh. Ang bunso pa lang noon ay si May. So, mananahi. Nandun na rin yata si Mau. So, tuturuan na kaming manahi ng mga mata, ng guantes. Sinay na mismo magre-reject sa unang pananahi. Kung hindi maganda ang iyong pagkakatahi, kailangan mapino ang pagkakatahi mo. Matibay, pagkatapos, mabilis kang magtrabaho. Ako naman, kung maaari lang sana ako na lang ang manahi. Kasi dahil sa pagmamahal ko kay inay, pwede na ako rin tumapos eh. Parang nalaala ko doon dahil sa natutunan ko yung pananahi nung napunta ako kay Tia Sayo. At si Tia Sayo ay may negosyo ng paggagansilyo. Na nag-aral ako ng paggagansilyo nung high school. Na na-apply ko kay Tia Sayo, kahit nakapikit ako, tuloy ang paggagansilyo. Kasi para sa akin ano eh, yung walang ko, yung bilisan ko na lang, ang maaari ako na lang tumapos eh, para hindi sila mapagod. So, yun. Nakuha ko yung parang disiplina ng pagkatrabaho na mabilis kang magtrabaho pero maayos yung ginagawa. Kaya nung minsan naalala ko sa inyo, nung ako'y nagtatrabaho na sa pagtuturo. Actually, teaching is not my dream profession. Bata pa ako, gusto ko maging doctor. Kaya ang first course ko ay medical. At hanggang ngayon, yun pa rin ang gusto ko. Pero sabi ko nga, sabi ng tatay ko at ng nanay ko, kahit mahirap tayo, kailangan yung mag-aral. Magtulungan kayo makatapos ng pag-aaral. Kasi yun naman susi eh. Para maalis kayo dito sa... ako sabi ko sa sarili ko, kung may maliligaw sa akin, sa San Juan, Julie, ang paligid ay mga tubuhan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dito mag-aasawa. Kasi sabi na ina sa akin, Bates, nakikita mo yung paligid natin. Puro tubo. Puro halaman. Hindi ko naman dinigeno sa mga halaman na yan. Kasi libre nga tayo sa mga gulay. Pero syempre, ang gusto ko sa iyo ay magiging successful ka. Yun ang sabi na yun. Kaya sabi ko, ay, sa Maynila ako mag-aaral ng college. At doon ako tumira kay Tia Sayo. Hindi ako sa Batangas mag-aaral ng college. So I always push myself. Push to the limit kung ano na yung kaya mo at tulong na may bigay para sa akin. So, hindi lang yun na ngayong araw,
kaming luhang maibigay eh. Ngayong araw, tinuruan ulit ako, kahit nakahiga ka na dyan, wala ka na. Hindi naman ako nagsasaing ng marami. Hindi ako nagsasaing ng kalde-kaldero. Pero I had my patience the whole day. Kasi yun ay para sa iyo na. Alam kong mahal na mahal mo ang iyong mga kamag-anak, mga kapatid, pamangkin, kaibigan, kabarkada. So kailangan maluto ko ng maayos ang kanin, hindi malambot. Kasi ang mga kaibigan mo, pamilya, kamag-anak ang kaman. So inay, ako yung humihingi rin ng sorry. Kasi yung si tatay, sinabi nila na, huwag nyo kami isusuko sa hospital. Ayaw namin kami matutubuhan. Nung ang tatay, huling tanong ko, kasi nasa akin sila eh, dadali na si tatay sa ospital. Ang ina ay nanindigan. Kami ng tatay mo, nag-usap niya. Hindi niyo sila gagalawin. Siya, diyan lang siya. Hihintayin lang natin ang kanyang last word. Siyempre, siya ang nanay, siya ang nandoon. Hindi kami susunod sa kanya. Eh ngayon, si Mama nag-aalaga kay inay. Myself, I cannot give the 100% kay ina. Na nandoon ako kada minuto. Wala ako, kasi ang assign sa akin ay magtrabaho at tumulong in terms of financial. Kung lahat kami nandoon, malamang hindi kami kakain. Kung lahat kami personal na, face-to-face na mag-aalaga sa kanya. So gaya ng itinuro niya sa amin, nung maliit pa kami, ako, tagalinis ng bahay. Si May, tagawalis ng buong harapan at likuran. Kasi simulan ng mga alas 4. Ako ang asyenta, tubuhan. Buong tubuhan. Si Atilina ang magluluto. The next month, iikot yun. Ako naman sa walis. Kasi ganun iikot hanggang matutunan namin lahat yung task na yun. Na kahit ang bahay namin kubo, ang linis-linis niya, ang kintab-kintab niya. Kaya, ngayong araw na to, at kahit pa siya'y nabubuhay, pati ang tatay namin, kahit pa paano, iba naman may trabaho, nagtutulong-tulong man eh. Walang ganung yaman. Yung iba bumabati. Ay naku, Tess, mayaman ka na eh. Walang yaman. Ang yaman ay ang pamilya. Ang pagkakaisa-isa ng pamilya at pagtutulungan kapag may problema. Nalala ko noon na nagtatrabaho ako wala pa ako sa pagtutulong. Nasa sales pa ako ng construction. I travel, Visayas, Mindanao, na construction. Tapos pagkakasabi ko nga ng tatay ko, parang malungkot sila, may problema. Sasabihin ko lang, oh, what's the problem? Inay at tatay. Just tell me and I'll solve the problem. Siyempre, gusto ko yung mga problema lang naman ay pera. Yung panahon na yun. Wala pa masyadong help ang problem. So yun lang, ang lagi sinasabi nila, huwag kayong mag-aaway na magkakapatid. Kayo'y magmahalan, kayo'y magkaisa. But life is not perfect. Sometimes, merong arguments. Sometimes, hindi kayo mag-uusap. Sometimes, hindi mga hinanakit kayo. That's their real life. Pero at the end, kami magkakapatid, even though we're not perfect, our family is not perfect. Ang masasabi ko lang, lagi kami nagtutulungan. And also kay Ben, no? Si Ben, asawa ni May. And even my husband, si Roger. Kabahagi rin sila ng pamilya namin pag may problema. Financial, they also have their family. Hindi naman namin inaabuso yun. So Ben, maraming salamat talaga sa tulong mo sa aming mga magulang. Talagang nakita ko yun. At ipinagbili ng inay si Ben kay Pao. Mga 1 week, no? Bago ma-hospital ang ina. Ibilin nyo kay May, huwag niyang aawayin si Benny. Kaya, tandaan mo yan, May. Maging behave ka kay Benny. Okay, yun lang. Mahal na po namin inay. At yung lakas loob ng inay, parang tatang na sa
syempre, kailangan the next day or after is you are ready again to face the problem. Bakit? Ako po ay na-assign po sa guidance teacher sa school. Also, I'm an English teacher. Also, I'm a Mandarin teacher. So, pag nasa guidance, ang daming problema, sunod-sunod, ang daming bata eh. Parang gumaan ang buhay mo, sabihin mo lang, okay, what is the next problem? Next problem, next problem. Parang hindi mo siya kinikimkim. Parang pag inisip mo yung problema, hindi siya masosolve. Hayaan mo lang yung, no? Pag inisip ang problema, wala, hindi siya masosolve. So, Inay, maraming salamat po. At naging ganito ako gawa ninyo. Lahat kami magkakapatid ay makainam. Sorry, tatay, pero makainam po talaga kami. I love you so much, Inay. Maraming salamat. God bless you. Thank you. Salamat, Ate Tess. Ganda na iyong mga kwento. No, mula umpisa hanggang dulo, si Kakanita naging nanay sa kanila. Hindi lang, kumbaga bago mo si Kakanita talagang ipin-repair niya yung mga anak niya simula sa disiplina, pangarap, hanggang sa pagpapamilya, hanggang sa kamalulihan kasama natin si Kakanita. Sabi niya ni Auntie Tess, nagtuturo si Kakanita sa atin. So, salamat Ate Tess sa magandang pagbabahagi. Muli po, tumatawag po kami ng mga anak, Kakanita, para sa mas marami pang kwento, mas marami pang alaala na sasaluhan mo natin. Ako kagad. Ito po yung record ni Maya. Ayan po. Iyan lang. Ilakat. Ito naman po ang recording ni Ate Mayet. Hindi po natin kasama si Ate Mayet ngayon. Siya po ay nasa ibang bansa, pero ang kanyang puso, papatikaran na, mas panigurado kung patikaran na pupunta dito. So, nag-record po si Ate Mayet ng video. Sige po, ipiprepare lang po natin yung video ni Ate Mayet para makita naman po ng lahat. Ako ba? Ngayon po, tatawag po yung nanay. Isa pang anak na sa hinabahaba po ng laban ni Kakanita sa kanyang kalusugan, siya po ang kaagapay, si Ate Mau po. Magandang gabi sa inyo lahat. Mami ko, maminis ko, inay ko, I love you. Hindi ko mapigilan yung pagkuha ko. Ako talaga yung nag-alaga sa kanila. In so many years, pati kita. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa lahat ng oras na pinagkaloob mo sa akin. Sa mga sakripisyo na ibinigay mo sa aming kapatid, sa pagmamahal na patuloy mo pinararamdam sa amin. Salamat sa pagiging isang ulilang ina, sa walang sawang pag-intindi mo sa aming mga anak mo. Ina ko, salamat inay ko. Alam ko na kahit kailan ay hindi matutumpa sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Walang kahit anumang salita ang magpapaliwanag ng pain na nararamdaman ko.
Mami ko, inay ko, alam mo mahal na mahal kita. Marami ako sa ating morning session na mamimiss ko. Una, pagkagising ko, yung pag-prepare ko, breakfast sa'yo, at after kitang pakainin, sasabihin ko in 5 to 10 minutes, maglilinis tayo, o di kaya maliligo tayo, papipiliin kita kung anong gusto mong gawin. Pagkatapos noon, piprepare ako ng lunch namin. At habang nagpiprepare, magkakaroon kami ng morning session, yung tinatawag namin video call sa kapatid ko kay Mike dahil siya malayo. So, tuwing morning, at doon sa mga kapatid ko na available sa umaga, nagkakaroon kami ng video call para gusto ko tuwing umaga, nakikita niya, para may kausap siya habang ako minsan ay nagpiprepare ng lunch. After ko prepare ng lunch, pakakainin ko siya. Ang pagsasabi ko sa iyo ng mami ko, mahal na mahal kita, yakap mo na may kasamang tapi, napakiramdam ko'y nagiging bata ako, at bubulawan mo ako ng mahal na mahal kita. Sa paglisan mo, kung alam mo lang, mababaguhan ako. At tulad na sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang mag-uwag sa akin. Okay na ako, tanggap ko, magiging matatag ako, no more pain. Mahirap mag-let go. Alam mo, mahal na mahal ko. Walang katapos yung araw-araw na sasama natin. Mahirap ko talaga yun. I don't know what to do without you. Pero, kakayanin. Magiging okay ako. Kaysa nakita-kita na sasaktan. Patawarin mo ko dahil alam ko na ayaw mo magpatubo nung tinanong namin sa hospital. Pero kasi gusto kong ilaban ang buhay mo. Gusto ko na makasama ka ba na lagi mo sinisinan sa akin na tanggalin ang tubo mo. Pero kasi yun lang yung parang maging kumaan. Huwag ikaw mo. Lagi mo sinasabi sa iyo. Kasi ako nahihirapan ka. At sa paglipas ng mga araw, hindi mo kami inihanda. Sa paglisan mo, ipinarepare mo kami para unti-unti ka namin malatyo. Para kahit nahihirapan kami, kahit masakit sa araw. Hindi kita malilimutan ko. Forever in my heart. Alam mo yan. Thank you. Anyway, thank you sa message. Ano po, sabi nga nila dun sa isang quote na nabasa mo, yung daw pong pagmamahal, hindi naman daw yung nade-develop dun sa mga malalaking events ng buhay lang natin. Kung hindi yung sa araw-araw na magkasama kayo, yung mga maliliit na bagay na pinagsasamahan nyo, pinagsasaluhan nyo, yun yung nakakapagpatibay ng pagmamahal. Sa ngayon, maaaring hindi natin kasama physically si Carmelita, pero rest assured Ate Mau na palagi siyang nakatingin, palagi siyang nagbabantay. At palagi siyang nagdadasal na sa paglipas ng panahon, makakayanan natin yung araw-araw na hindi na natin siya nakikita. So habang piniprepare po natin yung message ni Auntie Mayet, tatawag naman po ako ng message po galing sa ako. So, patawagin po natin yung isa sa pinakabatang ako, si Chloe. Chloe?
supportive mother Inay is, and that is something that I can honor because Inay can be my role model, because Inay, from Nilanta's message, Inay did said that we should study hard to achieve success, and I can use that to my future because it can inspire me to be more successful and to know what I am fighting for. Thank you. No, mapapasabak yata ako na Englisa dito. Next na lang po natin, ang next ako. Chelsea. Mag-volunteer na ako para sa'yo. Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto po namin magpasalamat sa Tia Vita dahil sa kanila po niraramdam niya sa amin. Lagi po niya kami sinasabihan na magkakapatid, magbahalog kayo. Lagi niya po kami sinasabihan na mag-aral kayo mabuti. Dahil pagdating ng araw, pag may mga pamilya na kayo, magagamit niya para sa mga mga. Lagi niya po sinasabi sa amin si Kuya Joe. Lagi niya po binibili. Lagi po niya binibili sa amin si Kuya Joe na alagaan niya yung Kuya Joe kasi masipag at mabait. Pinata. Sa pagtanda ni Kuya, kayo na lang yung gagabay sa kanya. Ngayong wala na si tatay at si nanay, kayo magkakapatid yung magtutulungan. Yung lagi yung binibili ng tiya, yung lagi yung pinapaalala niya sa akin. Kaya, nagpapasalamat ako sa tiya sa mga payo, mga bilin niya. Yun lamang po. Magandang gabi po sa ating lahat. So, ako po ang taatasan na sa buong pamilya na inaalala kong inay hindi sa wala siya anak na lalaki, pero itinuring niya akong isang tunay na anak. Tunay na anak kami ni Kuya Roger. So, sabi nga ni Ate Tess, tuwing nasa abroad ako at kahit nandito sa Pilipinas, lagi niya akong naaalala. Lagi niya akong hinahanap. So, lately, hindi naman kami makapasyal sa kanya dahil napakalayo na ng lugar namin. So, nang tinignan namin, lagi niyang binabanggit na hinahanap niya ako kahit kimaw. Ini-message niya ako, hinahanap niya ako. Minsan di makapunta dahil busy sa maraming bata, maraming alaga. Pero kahit ano pa man, nasa puso pa rin namin ang nanay at tatay. Dahil para sa akin, siya ang pangalawang magulang namin.
Pasalamat po ako sa lahat ng pagmamahal na binigay ng tatay at nanay, lalo na kay Nanay Nita. Tinuruan niya po isang tunay na anak na panganay na lalaki. Maraming salamat, Inay. And we will be happy in heaven. In the hands of our Lord. Maraming salamat. Salamat po. Ngayon naman po, papakinggan po natin ang recorded video message ni Ate Mayet, ang pang-apat pong anak ni Kakang Nita. Nakasalukuyan po kayo nasa ibang bansa. Ako si Mayet na pang-anim at kadalawas puso kanan. Naalala ko si Inay bilang isang napakabuting ina para sa aming lahat. Siya'y mapagmahal, masipag, matyaga, mag-iisip, mapagpatawad, at higit sa lahat, buo ang kanyang pananampalataya. Yun yung pinamana niya sa amin lahat. Yun yung natutunan ko sa kanya. Na kahit anong pagsubok ang mga sa iyo, tumawag ka lang kay God. Andyan siya. Hindi ka niya papabayaan. Kaya yung mga pagsisimba, umilit ko, sa kanya ko natutunan mo. Nakita ko sa kanya ko, sa kabila ng hirap ng kanyang pinagdaan. Buong-buo ang tiwala ng kanya, hindi siya sumusunod. Lagi siyang nagpapatugtog ng mga pangkuli, ng mga praises song. Noong nasa ilagay pa kami, lagi siyang pa-attend ng El Shaddai. Nakita ko yun, nakikinig siya sa radyo. Kumakanta siya. Kaya ako natutunan yung lakas ng pananampalataya. Malamang ko inig ko. Napakabuti yan sa aming lahat. Nagawa niya yung pasalahan ng pagsubok na dumating sa buhay niya. At sa kanyang pananampalataya. At yun ang hindi ko natutunan sa kanya na huwag sumuko. At yung pagmamahal niya, para siya tumubi. Na hindi na uubos para sa lahat. At sobrang matiis na nakakaya niya ng pasalamat. Nakagawa niya ng pasalamat. Marami kami nakita ko po kung paano rin niya kapitinan ko yun sa tulong na aming mga kapatid. Pero kasi pag tinitignan ko siya, nagpa-flashback sa akin lahat dahil ang pagsisikap niya, dahil ang pagmamahal niya sa bawat isa sa akin. Kasama din kami ng mga nag-iingay sa Alicatan kasi doon ako nag-college. Maaga kami natulog kasi madilim doon ako tulukan. Mga 5 o'clock nakaano na kami, nakakain na kami, magsasara na kami kasi madilim na kaya pakain ng mga aso. Pagdating
Salamat, Ate Mayet. Alam namin na kahit malayo ka, ang puso mo ay nandito. Gustong-gusto pa kita sa kakamita. Naalala ko din nga naman, nung mga bata tayo, lalo na po sa mga pamangkin ni Kakamita, di ba palagi tayo pupunta sa Alitagtag, excited tayo kasi sasalubong si Kakamita, oh, itong mangga, oh, itong ginataang langka, pansit, basta lahat ng kain ng i-offer, ibibigay niya. Tapos mahilig siya magluto, basta nandun ka, hindi ka magugutom. Pupuntahin ka dito, kumuha ka ng mais, taro maglaga ng mais. Kaya nakakatuwa kay Kakamita. Talagang all out, talagang bigay kung bigay. Yan. Napaka-warm mag-welcome ni Kakamita. Yan. So, hingi mo po ako ng isa pang mensahe galing sa mga pamangkin. Ayan, si Kuya Jun po, isa sa mga ampo ni Kakamita sa Alitagtag. Pag wala sa kita, tatawagan kami namin si Kakamita na sa Alitagtag ito. Nangunguha ng kalamyas. Magandang gabi po sa inyong lahat dito. Alam niyo, si Ninang, mahal na mahal ko yun eh. Pag pupunta ako sa kanila, nagdadala ko ng isda, mga pusit, minsan nagluluto, nakaguluto ko ng mga kanin, tapos bawalis-walis doon. Yung minsan nagiging niya ako, kain ng aso, yung mga tayo naman, winawalis-walis ko. Tapos, tutulog ako sa kanila. Tutuwa siya naman dyan sa labas, bibili ng mga kung ano-ano, mantika, asukal, gulay, kaya isda, tapos babalik ulit ito. Mabait yung ninang sa akin, kung anong gusto niya, sa kanya. Ngayon ako, kamalaman ko yan, tsaka si Lino. Alam niya yan. Kung anong gusto ko, ibigay niya rin sa akin. Yun lang. Totoo po yun. Tuwi po si Kuya Jun uuwi sa kita. Lagi po yung may bitbit na tawag dito, halos isang sako ng hating sako. Pupunta lang ako sa Kakamita. Yan. May dalang kulay, isda, tapos pagdating, dalawang sakong bitbit niya. May papaya, may galamyas, lahat ng kaya ipadala ni Kakamita. Ay nakakatuwa. Nakakatuwang balikan. Ano po? Meron pa po bang gustong bahagi mula sa mga pamangkin at apo? Ay, sige po. Salamat. Kasi noong bago ma-hospital si Ina, nag-iwan ka pala ng mga El Shaddai na panyo. Kaya Ate Tess. Kaya lang, hindi nila nadala agad sa bahay. So, nung uwi si Mao, umuwi lang siya para magpalit ng damit. Dumating sa Ate Tess. Nadala yung mga panyo ng El Shaddai. Dinala namin sa ospital, mga panyo ng El Shaddai. Alam ko na bless mo na yun eh. So yun na nilalagay natin sa ulo ay sa dibdib niya. Tapos ibinulong ko sa kanya na inay. Ito po ay mga bigay ni Joe na panyo ng El Shaddai. Lalagay ko po sa iyong dibdib at binabasa namin yun. Tuwing kami pupunta, babasahin nila. Pag ako susunod, nagbabasa rin ako. Kuya, Diyos salamat kasi kahit paano, nakatulong yun sa amin para i-handle yung sakit sa ospital.
na sobrang hirap namin na parang naramdaman ko naman na kukuhanin na rin siya ni Lord sa amin. Sinabi ko kay Ma'am na may mga pangyayari na tinatanggal ang intubate yung tubo. Pero sabi ni Ma'am, hindi rin tanggalin ng kaya. Pero dito namin hirap na hirap na sa ina. Parang hindi mo kaya sabihin paglalim. Parang hintayin mo yung last breath. Parang dahil nga sa tinuro sa amin ni Inay ang pananampalataya. Dahil nung na-hospital si Ma'am noon, nung bata pa kami na halos mamamatay na si Ma'am eh. Doon ko talaga nakuha kay Inay yung strong faith kay God. Kaya tuwing umaga, hapon, pupunta sa hospital, pinapasa namin ng siya dahil mo. Tapos nakikinig sa ina, naiintindihan niya na nalaala mo pa rin siya. Salamat ko yan niya. Sa sobrang daming alaala natin with Kakakita, ang dami natin nasasabi na po, at puro magagandang alaala at nakakatuwang balikan. Ngayon po, meron po kayong mga ilan, hindi natin kaya i-capture, hindi natin kaya pagsamasamahin lahat ng alaala yun. Pero may mga ilan po tayong moments na kinapture at pinagsama-sama. Para balikan po natin yung up to this last moment na kasama natin ni Kakakita, hindi luha yung maaalala natin, kundi yung mga ngiti ni Kakakita, yung mga masasayang biruan natin with Kakakita. So, ito po yung audio-visual presentation na pin-prepare po ni Auntie Mau para kumbaga po sa ating mga isip ang manatili po, ang manariwa po ay yung mga nakangiting imahe ni Kakakita. Panoorin po natin.
make us remember her na masaya, malakas, at matapang sa buhay. Ayan. So, hiningan po ng mga, kung may mga gusto po pong pamangkin na magsalita, apo, inaaniyak po dito sa unahan. Magandang gabi po sa lahat. So, si Kakanita po, makulay po at masaya ang aming pagkabata. Dahil syempre sa mga kapatid ng aking ina. Maraming salamat po sa kanila. Kasi naalala ko nung kami maliliit pa, malimit po kami sa ibaba. So, kumbaga, malimit kami pasyal po ng ina, malimit po kami mag-stay. Kaya, kumbaga ay malaking parte ng aming pagkabata yung ang mga kapatid ng mga ina at saka ang mga pinsan. So, ang masayang nakakatuwa nung dati po, kapag May 7, mandatory na po yun, mamimiesta kami sa Tagaytay. May handa o wala, pupunta po kami doon. So, kumbaga, walang schedule na iba, kundi pag May 7, pupunta doon. Walang gagamit ng hotel, kundi pupunta doon. Yan. So, kumbaga, walang iba ang gagawin kami, hindi kami ay pupunta doon sa Tagaytay. At doon kami kumisan, doon kami mag-i-stay hanggang gabi na, kinabukasan na kami uuwi. Yan. So, syempre kami ni na Ate Mau, ni na Ate Joy, masaya kami kasi kami yung malilit magkakasama, malilit magkakahuntahan. Yan. Doon kami tutulog, tapos may mga chances na sila naman ang tutulog sa amin. Kaya, kumbaga ay ganun yung aming mga elementary days, yung aming kabataan. So, pag uwi na kami, galing mesa, syempre, dyan yung take off ni Kakanita. Hindi mawawala yung nota kasi marami doon. Kung may alam si Kakanita, di kami may bawang din. Tsaka yung, kung siguro mahilig kami sa tubo din, ay aming take out. Kumbaga ay maraming padala lagi si Kakanita pag kami ay pauwi na para kami pinagaling sa fiesta. So ano mang okasyon na sa kanila, lalo na pag birthday ng Kakanita, yan, ano mang okasyon sa kanila, lagi po kami present. Kaya sana po, kumbaga maraming salamat Kakanita. Maraming salamat po Kakanita sa pagmamahal na binigay mo sa amin, lalo na po sa ina. At kayo po ay isa sa magandang bahagi ng aming kabataan. Sana po ay sa inyong pag-ibig ay baunin ninyo ang aming dasal at aming panalangin na makapili ka po ng ating Panginoon. Maraming salamat po Kaka, mahal po namin kayo. Thank you po. Sa ngayon po, dadalo po natitirang kapatid na Kakanita. Ano po? Ang aking ina at saka po ang Nina Uya. And so, gusto po namin sana isang mensahe ang Ninang Uya in behalf na rin po ng aking ina dahil alam po natin na gusto man pong magsalita, gusto man pong magbahagi din na aking ina, hindi po kaya. So, hindi po namin ang Ninang Uya dito.
Hello. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Napakarami po namin memories ni Nita. Talaga pong napakasakit at biglang-bigla po ang nangyari ito sa kay Nita. Hindi po namin ito talaga inaasahan. Ang naaalala ko po, talagang napakaraming pagsubok. Dahil ako po ang nakasama niya, simula pagkabata, kasama ko po talaga siya. Kasi po ang aming ina ay luluwas ng prutas sa bako. Ngayon, ang naiiwan po sa akin, dahil ako nga po yung batang maliit, siya po at si Lilia, yung nanay ni Carol. Tapos po, ang tandang-tanda ko po noon, kapag ako'y naiyak, inilalagay niya ako sa sako. Ilalagay niya ako sa sako, tatalian niya yung sako, itataas, ilalagay niya doon sa, kasi po noon, nung maliliit pa kami, ang aming bahay maliit pa rin. Kawayan. Ang bubong, kawayan din yun. Doon niya ako nilalagay sa lalagyan ng palay. Yung palay na yun, lalagyan ng palay na yun, malaking balang yun. Doon yung puno ng palay yun. Ngayon, basta ako umiyak, kasi palibasa ako mabunso, talagang spoiled ako sa aking ina at sa aking ama. Ngayon, pag ako umiyak, ayaw na nang naiyak. Pag once na umiyak ako, iuhulog niya ako doon sa balang na yun, na puno ng palay. Pag hindi pa ako tumigil, ilalagay niya ako sa sako. Tatalian niya yung sako, ilalagay niya ng tali, ilalagay niya doon sa itaas ng bubong, hihilahin niya papaganon. Nakabitin talaga ako. Ang nanay ni Carol na si Lilia, galit na galit sa kanya. Lagi sasabihin niya sa akin,
sabi niya sa kay Nita, pagdating ng ina mamayang gabi, mamayang hapon, isusumbong kita. Inilagay mo na naman sa balaw at sa sako si Uyan, lagot ka. Sabi niya gano'n. Pag dumating ang aming ina, ang inang tiba, pag dumating yun, sawa siya ng mura. Yun po, yun ang natatandaan ko na ano. Kasi hindi naman po pwede puro maganda ang ating isasabihin. Kailangan yung memories din natin sa kanya na naging karanasan din natin. Nung maliit pa tayo, kailangan sasabihin din natin yun. Ano? Hanggang sa lumaki na nga ako, ako'y naging teenager. Numero uno pong napaka-stricto niyan. Sobrang napaka-stricto. Sa bahay, kapag dumating siya at hindi malinis ang aming sahig, ang sahig namin kailangan malinis na malinis, kailangan makintab na makintab. Sabi niya sa akin, ako ang tagapagbunot. Sabi niya, pag dumating ako at hindi malinis ang bahay at hindi makintab ang sahig, lagot ka sa akin. Kaya naman ako, lagi akong alerto na talagang laging malinis ang kasi yun ang nakuha namin sa aming ina. Napakalinis sa bahay. Ultimo itaas, is nung araw. Kaya, nakuha namin yun ang pagiging malinis sa bahay. Ang kanyang sinita, talagang malinis din niya sa bahay. Hanggang sa nagdalaga ako, naging teenager ako, naging dalaga ako. Siya pa rin ang kasama ko. Kasi maliliit pa itong mga ito, maliliit pa yung mga anak niya na yan. Sa amin yan ipinanganak ang mga yan sa bahay. Doon sa malalaki na, sa malaki ng bahay. Kasi pinagawa na yun. Ngayon, kasama ko naman yung mga yan. Kami ni Indring. Kami ng inanihan doon, kami yung kasama niya. Tapos, nawala na. Tapos Hello. Hello. Yun po ang yun po ang talagang pinagsamahan namin yan. Hanggang sa ako po ay nag-asawa. Nung ako po yung makapag-asawa, ay siya pa rin po ang Kasi po lagi kong kasama at saka si Lilia, si Indren. Kami po talaga yung po ang nakuha ng mga batang ito. Na kami po magkakapatid, hindi po kami nagkakagalit. Dahil yan po ang ipinamana sa amin ng aming ina, ng aming magulang. Huwag na huwag kayong magkakagalit, magkakapatid. Dahil sila daw magkakapatid, hindi po namin talaga sila nakita magkakagalit. Wala pong magkakagalit sa kanila. Kaya sa amin po magkakapatid, wala rin po. Kami po yung talagang nagtutulungan at ang ano ko po dyan kay Nita ay pag may problema, pag nagka-problema siya, natataka ako bakit sa akin sinasabi. Ako ang bunso. Kaya sabi ko, talagang mga kapatid ko, talagang sa akin nagsasabi ng mga, kahit si Indreng, si Lilia, aywan ko kung bakit sa akin sinasabi. Lahat sila sa akin nagsasabi. Kaya kung minsan, ako nagdadala ng iniisip ko kung bakit ako ang sinasabihan ng mga ito ng mga problema nila. Ay ako ang bunso. Ngayon, na ano ko rin na talagang kainta kami talagang magkakapatid. Nagtutulungan at talagang pag may problema, nag-uusap-usap kami kung ano mga problema namin na dapat namin ano yan. Lalo na po nung mamatay ang aming ina, talagang doon po kami nabigla. Doon namin naranasan na kami magkakapatid ay nagtulong-tulong.
biglang namatay ang aming ina, yan po. Ang tumayo po namin magulang si Nita. Yan, ang tumayo magulang namin. Dahil nga ako teenager, ako 18 years old ako nung mamatay ang ina. Tapos, noon pong ako'y nag-asawa na, sila pa rin ang gumabay sa akin. Sila pa rin mga kapatid ko. Kasi, mas unang nag-asawa si Indreng kaysa sa akin nila. Kaya, nung mga panahon na yun, ako ang huling nag-asawa sa aming magkakapatid. Pero sila, talagang tinutulungan pa rin nila ako. Ginagayad nila ako kung ano, yan, ganyan ang gagawin mo. Dahil ikaw ang huling nag-asawa, maranasan mo rin kung paano magkapamilya. Sumusunod naman ako sa kanila. Dahil ako nga ang bunso, ay naranasan ko rin yung kung paano magdala ng problema, paano magdala ng pagsubok, kung paano lahat. Kasi naranasan ko na rin sa kanila eh. Nakita ko sa kanila kung paano ang mag-asawa na may pamilya, kung paano magdala ng pamilya. Naranasan ko din sa kanila, nakita ko sa kanila. Kaya ako nagpapasalamat dahil malaki ang natutunan ko sa kanya. Malaki. Marami ako natutunan sa kanya. Sa paglilinis ng bahay, dahil siya nga kasama ko. Pag may pagsubok, Kapag nagpagsubok, sabi niya, pagsubok lang yan. Huwag mo yung intindihin, problema lang yan, ganun ba yun. Hanggang sa naakay ko siya sa gawain ngayon siya na. May naging problema siya na talagang sobrang malaking problema. Ako ngayon lang lumakit sa kanya, sa gawain niya ngayon siya na. Pati si Ibrahim, si Lilia, nakakay yung lahat ng apat na yan, si Sayon. Nakakay ko silang apat sa gawain niya ngayon siya na. Dito ko naranasan na napakasarap pala kapag ang isang pamilya ay nasa Diyos. Kapag ang pamilya ay nasa Diyos lahat, napakasarap. Pag may problema, direkta kami humihingi ng tulong sa Panginoon. Kaya, maraming salamat din sa Panginoon dahil binigyan nila kami ng magulang, binigyan kami nila ng magulang na talagang nagtulong sa amin para kami maging tunay na Kristiyano, para kami maging isang tunay na magiging sa Diyos. Kaya maakay ko si Nita, maakay ko si Sayo, maakay ko si Direk, maakay ko si Lilia, lahat kami nasa isya ngayon. Ay, doon ko naranasan na talagang kapag ka pala, nandun ka sa gawain ng Panginoon, mas lalo kang maraming pagsubok na dadating. Pero sa kabila ng maraming pagsubok, kita kami magkakapatid. Kami ay halos pag may mga problema ang isa, sasabihin sa isa, mag-uusap-usap kami magkakapatid. Kaya yun ang naranasan namin, kami magkakapatid na kasi hindi na naman makakapagsalita si Lilia dahil wala namang hindi naman siya makakapagsalita dahil na hindi na nakaparito. At saka talagang hindi siya nakakapagsalita na ngayon. Kaya kayo yung mga bata, bilang nakakatanda na ako sa inyo, pag may problema ang isang pamilya, kayo magkakapatid, huwag kayo magkakagalit. Hindi. Natural lang na magkaroon kayo ng samaan ng loob, natural lang na kayo ay magkaroon ng pamisa-misa na pagsasabutan. Pero huwag ilalagay dito. Huwag ilalagay dito sa puso ang inyong galit o tinanakit galit. Sama ng loob ang ilalagay. Lalo dito, tapos ilalagay pa ninyo dito. Sa aming magkakapatid, walang ganyan. Hindi kami nagkaroon ng mga sama na nagtagal. Ito
napapag-usapan agad namin at ito ay nire-resolve agad namin sa lalong madaling panahon. Kaya kayo din, kayo mga pamangkin namin, pagka kayo ay may mga pagsubok, may mga samaan ng loob, huwag nyo na patatagalin. Huwag nyo na patatagalin, lalo na kayo magkakapatid, kung sino ba sa inyo magkakapatid. Huwag nyo na patatagalin dahil mas lalo lang na natatagal, hindi ninyo mariresolve. Kailangan pag-usapan agad dahil magkakapatid. Maraming salamat po, Panginoon, sa binigay po ninyo sa aming magulang, sa binigay po ninyo sa aming mga kapatid na ganito. Ang mga kapatid ko, lahat sila. Lubos ako nagpapasalamat kahit kasi wala na dito o nasa nakailan na, ay lubos ako nagpapasalamat dahil binigyan ako ng kapatid na mga ganito na talagang naging magulang ko na rin sila. Maraming salamat po sa pinagpalang ako sa ating lahat. Salamat po, Ate Kuya. Ayan. At ang ating pong, meron pa po bang gustong magbahagi? Bago po natin tawagin ang ating huling magsasalita. Natawagin po natin ang punsong anak ni Kakanita. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan! Dahil ako yung nasa tabi, pagbalik ni Speaker. Ako ang bunso sa amin, sa amin magkakapatid. Lumaki ako na may special treatment sa ina. Kasi pag piso ang baon ng mga kapatid ko, yung tatlo kami, nagkaso kami, pag piso ang baon nila, ito sa akin. Pag ang tinapay nila yung dalawa, sobra yung tinapay ko. Dahil ako nga ang bunso. Bata ko lang ako ramdam ko na pagmamahal sa akin ng ina. Hanggang sa aking pagtanda. Hanggang sa huling kanyang hininga. Nung umalis ako noong linggo ng gabi, namaalam ako sa ina. Kasi alam ko, pagbalik ko, hindi ko nagkikita. Hindi na niya ako makikita. Sabi ko sa kanya,
sinasabi na kilala ko ang ugali mo. Pag meron kang nagawang hindi maganda at naikwento mo sa ina, hindi niya sasabihin hindi ka nagkakatuwang magalit sa isang tao. Lagi niya sasabihin na matuto ka magpatawad kasi ang tao ay dapat nagpapatawad at hindi ka dapat nagiging mas mataas. Yan ang natutunan ko sa ina. Nagdalang-dala ko yan sa trabaho ko ngayon. Hindi ko, bagamat ako'y nakapasok sa pagiging school head, hindi ko inaano sa aking mga ka-teacher na ako mas mataas sa kanila. Inile-level ko ang sarili ko sa kanila dahil pag naalala ko ina, hindi dapat mapagmalaki sa buhay, di ba? Yan lagi ang sabi ng ina. Huwag kang magmamalaki sa iba dahil para sa kanya, mayaman mahirap pantay lang yun. Napakadami ko natutunan sa ina. Kaya, sa pag-alis ng ina, sabi ko sa sarili ko, hindi ako iiyak. Kasi, in the near future, magkikita pa naman kami. Diba? Hindi lang naman, naghiwalay lamang o nawalakan yung katawan niya, mga kasama namin magkakapatid. Pero yung mga alaala niya, yung mga turo niya, ay lagi namin makakasama. At yung mga alaala niyo at turo iyon, ay siguro yung pag ako'y nagkaapo at si Chelsea nag-asawa, ibabahagi ko rin sa kanya. Ano nga, ang inamaan na mahal niya mga manugang niya. Laging sabi niya, huwag mo namang awayin. Yan. Pag inuutosan ko si Neo, sabi niya, utos ka naman ang utos, hindi ka gumawa. Yan. Yan, ganyan lang ina. Hindi siya makonsinti sa amin. Kahit na anong kami anak niya. Tapos pag ang ina nagkukwento sa akin at naiibig ako hindi maganda, lagi nang sasabihin, agad-agad, hindi dapat kayo ng iyong imig, hindi dapat kayo ng magsalita mo, hindi dapat kayo ng iyong tono. Kaya ako, as much as possible, yung tono ng boses ko, pag ako'y nakikipag-usap sa ibang tao, inaayos ko yun. Kasi natutunan ko yun sa kanya. Na ang tono ng boses, ang pakikipag-usap mo sa iyong kausap, ay nakabase sa tono ng iyong boses. Diba? Pag malambing ka, ang balik sa iyo, malambing din. Pag pagalit ka, automatic, ang balik sa iyo ay pagalit din. Natutunan ko din yun sa inyo. Pagamat sa panahon ito ay maghihiwalay na kami na maghihiwalay na mga kapatid at ang ina, lagi sinasabi namin na kami magkakapatid ay magtulungan at magbigayan. Yun naman ay nakita niya sa amin bago siya mawala. At bukod doon, ako yung lubos na nagpapasalamat sa inyo sa pagpapahagi
may taas mo ba ang kamay mo,